Mag-tune in na po kayo sa Net25. Maya-maya mapapanood po natin ang Senate hearing tungkol sa manumalyang flood control project sa Cayetano Black. For the meantime, panoorin po natin ang Net25 News Update. Meron din po akong i-report mamaya sa komite na isang nakakabahalang na pangyayari po, no? Hintayin nyo na lang po siguro yung i-report ko sa komite na yan. De La Fuente para sa Net25 News Update. At ngayong araw nga na ito ay nakatakdang isagawa ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ng Cayetano Black, kaugnay nga po ng mga flood control anomalies. At alamin natin ang kaganapan sa labas ng pagdarausan ng Blue Ribbon hearing sa bahagi ng EDSA. Naroon si Erlo Bringas. Erlo. Tuwing isa na pinapasok dito sa Local Government Place, dito sa pagkasagawaan na itong Blue Ribbon Committee hearing na pagkukamahan ng Cayetano Black na supposedly dapat alas 10 ngayong umaga, pero kanina inanong sila na cancel. Pero ngayon ay tutuloy na at nakataktang magsimula na anumang oras. Wala ngayong itong gagawing BRT hearing. Nagdatingan na rin yung personalidad na dadalo dito sa gagawin na Blue Ribbon Committee hearing. Kabilang dyan yung Mission Marines, maging yung ilang personalidad pa na pinapasok na sa loob nitong venue. Nakapasok na rin ang ating team doon sa loob ng venue at gayon ay nakatagtang simulan na ang mga oras. Wala ngayon itong mga BRT hearing. Inaantabayanan na lang yung ibang pang mga personalidad na dadalo dito sa BRT hearing. Sa gayon ay nagpapatuloy yung pagdating yung mga kinaukulan dito sa mismong event place. Inaantabayan rin natin kung ano oras magsisimula at kabantay ang Istanbul District pa rin hanggang sa mga-oras na ito. Balik sa'yo, Erlo, oo, dumating na ba yung mga, sabihin natin, main character, kung sino yung mga mangunguna sa investigasyon, kagaya ni Senator Rodante Marcoleta at si Senator Alan Peter Cayetano. Kanina nakita natin si Senator Amy Marcos, nakapasok na rin ba siya? Pero kanina, Weng, dumating si Senator Amy Marcos, pero agad din siyang umalis. Dumating din itong si dating Ilocos Surgo kanina, no? Pero sabahan na natin kung sila ibabalik dahil sa kanina kasi ay sarado pa itong venue. The rest of the magpupuna dito sa gagawin na Blue Ribbon Committee hearing ay inaantabayanan pa natin kung magdarating na. Pero kanina, isa-isang dumating yung mga sasakyan papasok dito sa bahagi ng Double Gem Event Place sa West. Erlo, kumusta naman ang sitwasyon sa labas? Kasi nakita natin maraming mga tao at marami din mga polis. Okay, patuloy na dumarating yung mga taga-suporta ng pamilya Duterte dito sa labas ng venue. Maging yung mga taga-suporta nitong Philippine Marines, nasa iba't ibang mga grupo silang dumating dito. Merong from Duterte Riders Team, Cebu Incorporated at iba pang mga grupo na nandito ngayon sa labas ng venue. Okay, antabayanan pa natin ang ilang mga kaganapan dyan sa labas ng EDSA. Maraming salamat sa iyo, Erlo Bringas. Samantala, kumusay naman natin ang sitwasyon sa loob ng sa loob ng Double Gem Events Place kung saan isasagawa nga ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung hindi ako nagkakamali ay nakapasok na sa loob si Eden Santos. Eden? Yes, nandito na tayo sa loob ng venue. Ito nga Double Gem EDSA Garden Event kung saan dito gaganapin yung pagpapatuloy ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa ugnay ng flood control anomaly. Nandito na sa loob yung Brave 18 ex-Marines. Nakaupo na sila dito sa venue kasama si Attorney Levito Baligod. Habang hinihintay yung
iba pang mga VIP at syempre particular na yung mga senador na mangunguna dito sa gagawing pagdinig. Yan na natin si Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairman Rodante Marcoleta, sina Senator Pia Cayetano, at inaasahan din natin na ako dito sa venue, si Senator Amy Marcos sa kanila nga ay nauna nang pumunta pero sabi nga niya hindi siya pinapasok at umalis lamang. Kanina ay dumating na rin ulit, bumalik dito sa venue si dating Ilocos Sur Governor Chavez Singson na sinasabing isa o kabilang doon sa mga testigo dito sa flood control. At inaasahan din na yung 14 pa na mga dating mga sundalo at mga naging bodyguards ni dating Congressman Saldico ay dadalo dito sa gagawing pagdinig. At kung meron pang ibang mga testigo na makakasama itong mga ito, sinisigaw kasi ng mga kababayan natin na sa labas ng venue, no, na sa ngayon ay naghihintay pa rin doon at hindi pa pinapapasok dahil wala pa nga yung mga pangunahing mga tauhan dito na sila, yung mga senador na maunguna sa hearing ay gusto nilang malaman, marinig ang buong katotohanan kaugnay ng maanomaliyang flood control project sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alam naman ng sambayanang Pilipino ay parang pinipigil na lumabas yung katotohanan dahil nga dito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na ito sa ilalim ng pangungunan ng mga senador na mula sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano ay dinidelay. Pero sabi nga kanina ni Senator Amy ay kahit anong gawing panggigipit ay hindi sila papayag na hindi mailabas yung katotohanan dito sa maanomalyang flood control, Wen. So, hindi, naghihintay pa rin tayo na atabay. Yes, Wen. And then may paliwanag ba yung may-ari ng lugar? Bakit kanina nakapadlock yung events place? Okay, hindi kasi nung tinatanong natin yung mga kinakausap kausap ng mga pulis at yung Quezon City Councilor Rani ay medyo nagkikipag-coordinate pa lang sila kanina. Pero ngayon ay tuloy na nga pinapasok na yung mga tao dito sa venue kasi medyo kanina yung sitwasyon medyo fluid pa dahil sinasabi na yung information na natanggap ng may-ari ay hindi tuloy yung pagdinig. Nagkaya rin nung natanggap na informasyon ng ibang mga kasamahan natin sa media na hindi tuloy tapos definitely nagkaroon ng panibagong information na tuloy na. So napag-usapan kanina dahil dumating nga dito sa venue itong si Rani at yung iba pang mga organizer at sila ay nag-usap-usap. Kaya heto ngayon, binuksan na nga yung venue at pinauna nang nakapasok yung mga Marines. Yung susunod, inaasahan pa yung iba pang mga VIP at lahat ng mga media na nasa labas ng state ay papapasukin din. Lilinawin lang natin na papapasukin yung lahat ng mga media at mga vlogger na nandoon sa labas ng venue. Inuuna lamang nila na makapasok yung mga testigo, gayon din yung mga senador at iba pang mga VIP na darating dito sa venue at dadalo dito sa gagawing pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. May oras na ba kung anong tiyak na sisimulan itong pagdinig na ito? So far when ay ang alam natin ay alas 10 pero dahil sa nagkakaroon ng mga sa pagkagingay na kasama natin si Atty. dito Balikod. Atty. Kasama ko si Wendy de la Fuente. Tinatanong niyo po kung anong oras magsisimula itong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang alam ko po sa invitasyon nila ay alas 10 ng umaga. Pero nabalitaan ko na maaantala lang kasi merong i-file si Senator Cayetano sa Supreme Court ngayon at hinihintay lamang sila. Hindi po tuloy ngayong araw na to. Opo, nandito na kami. Kompleto na ang 18 na Marines at saka may surprise pang mga kasamahan. Dagdag. Yun. So bukod po sa mga
soldiers natin, meron pa bang mga ibang mga personality na inaasahang mag-testigo rin po kay Manaw? Oo, kasama na namin sila. Mga dating sundalo rin, mga ex-marine. When naririnig ka ni Atty. Baka meron kang gustong itanong. Oo, attorney, ito po yung 14 na unang binanggit ninyo na ipipresenta ninyo. Apat lamang po ang na akong natanggap pa na sakbina, no? Galing sa committee ni na Senator Pia at saka Senator Marcoleta. Kailangan kasi po ng sakbina nung 10 para makadalo sila at saka nasa mga probinsya po sila na mapadalhan ng sakbina ay medyo mahihirapan silang magpaalam para makadalo po sa pagdidinig na ito. Opo, attorney, kasi dun sa nakaraang pagdinig ay parang meron ding pinasusumite ang komite na individual affidavit po nitong naunang 18 na meron na po ba at naisumite na yung mga individual affidavit na yon? Mula po nung hiningi ng committee ni Senator Pia at Senator Marcoleta yung individual affidavit, ay inumpisahan na po namin gawin ito. Katunayan nga po ay kaninang umaga lang kami nakapag-print ng initial kasi sa dami po nila at mag-isa lamang po ako ay hirap na hirap po akong mag-computer, no? Tanong at saka sagutan kasi yan, tanongan, sagutan. Pero nakabuo po kami ng partial na affidavit nila at substantial naman po yung nilalaman nito at hihingi pa ako ng palugit para makompleto na po namin itong individual affidavit nila. Attorney, concern lang din po yung mga kababayan natin as to the security of these ex-soldiers. Kumusta naman po at sino po ang nagpo-provide ng seguridad sa kanila? Ay kami po ang nagsasama-sama ay kami protect each other as brothers, no? At tuloy-tuloy din ang mga pagsasaywar ng ibang mga ayaw lumantad na mga testimonya, no? Ayaw mailabas na testimonya ng mga ito ay patuloy ang kanilang paninira, pananakot. At meron din po akong i-report mamaya sa komite na isang nakakabahalang pangyayari po, no? Hintayin nyo na lang po siguro yung i-report ko sa committee na yan. One last point na lang po, Attorney Baligod. Can we expect more explosive testimonies po ngayong araw na ito kumpara dun sa mga nauna? Opo, yung joint affidavit ko kanila ay halos mga general statements ito. Pero ngayon ay nagbigay po kami ng detalye. Ang problema lang ay yung mga videos and pictures, hindi ko pa po na-incorporate sa kanilang mga affidavit. Kasi ang plano ko po sana ay bawat isang pangalan na binanggit nila ay merong isisingit doon na mga litrato, no? Na dagdag patunay na pumunta talaga sa mga iba't ibang bahay na yan. Pero hindi ko pa po tapos, sa totoo lang. Ilang gabi na rin po kami na napupuyat para matapos itong affidavit nila. Pero hirap po talaga, kulang ako sa oras po. Baka kailangan nyo na ng katuwang dyan, Attorney Baligod. Oo nga po, maraming mga nagboluntaryo. Actually, nung namasyal ako sa Cebu ay merong mga voluntaryong abogado galing sa Young Lawyers Organization of Cebu. Mga 600 po sila na miyembro, pero ang sabi nga nila kahit 200 sa kanilang miyembro ay pupunta sa Manila para tumulong. Palagay ko po ay totohanin nila yon na pupunta rito sa Manila, bibiyahe, dahil meron din po silang gustong i-file yata sa Supreme Court na mga petisyon nila, no? So, hintayin po namin para matapos na rin po ng yung kabuuan na individual affidavit ng bawat isa sa kanila. Sige, hindi na po namin kayo masyadong matapos na. aabalahin, Attorney Baligod. Kakayanan po namin ang pagpapatuloy ng pagdinig ngayong araw na ito. Eden? Oo, maraming salamat po sa oras ninyo.
Premier, sila muna, Antonio, kung muna umalis. Meron po bang information na natanggap na may planong arestuhin dito sa venue yung ating mga Marines? Narinig ko yan, no, na sinabi ni Matibag. Narinig ko yan, no, na sinabi ni Matibag. Pero alam mo si Matibag parang hindi na abogado kung magsalita, no? Parang goons na siya eh. Parang siya na yung nananakot sa mga tao. Sige nga, arestuhin niya kami. Patotohanan niya yung sinasabi niyang pananakot na aarestuhin niya ang lahat ng dadalo ngayon. So I welcome him, arestuhin niya kami. Para tingnan po natin kung saan ilalagay ang bawat isa sa atin. Sila pagsisimula ng pagdinig itong investigation at tiniyak nga lang Cayetano Group na itong mga gagawin nilang pag-iimbestiga ay para doon sa pagkakaroon ng transparency and accountability sa paggastos ng pondo o ng kabanlang bayan, Wen. Okay, antabayanan pa namin, Eda, ng mga updates sa bahaging yan ng Double Gem Events Place, kaunay nga ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, Cayetano Blanc. Alamin naman natin kung ano ang sitwasyon ngayon sa Senado. Naroon si Mar Gabriel. Mar? Ini-establish pa po natin ang komunikasyon sa Senado. Kung hindi ako nagkakamali, ay patuloy na nakasarado ang Senado at yung mga yung parking lot nila doon ng mga senador ay sarado din at walang pinapayagan na makapasok. At kung may dadating man na mga senador ay ibinababa lamang sila sa harap ng gusali para makapasok doon sa kanilang mga opisina. At ngayon nga, o sa araw ng bukas, ay inantabayanan kung ano din ang mga mangyayari dahil sa bukas na po ang ipinatawag na special session ni Pangulong Bongbong Marcos para nga doon sa ilang mga mahalagang panukala na napag-iwanan dahil dito sa nangyaring sigalot sa Senado. At magbabalik pa po ang news update sa mga panibagong kaganapan at magpapatuloy po ang programang Kada Umaga.